Hi, hello. Hello po sa inyong lahat for my videos today. Ito pa nga po. Nung, 'di ba, nasabi ko naman sa inyo na nag-working ako ng third year, second year, first year, second year, and third year. Nag-working ako. Then ngayon, sa pag-working ko, syempre nag-aaral yung kuya ko. Nung first year ako, nag-aaral ang kuya ko ng second year. Then, ang ate ko ay parang, third year, ganun. Na nag-aral ako. Tapos, nung nag-aral ako, andun yung bubulihin ka ng kuya mo. Yung, pareho kami ng apelyedo, Banggis. Tapos, Cedre may Banggis. Tapos, may Reynald Banggis. May Rogelin Banggis. So, tatlo kaming Banggis sa loob ng compound. So, ang story nga pala nito, nung nag-aral ako ng first year, second year, and third year, alam mo yung hindi ka nang mahal ng magulang mo, simula maliit ka, hanggang lumaki ka, hanggang high school ka, kasi nga hindi kanya kaya pag-aralin, at ang ate, ang kuya lang daw ang kaya niyang pag-aralin, at ako daw ay wag na daw ako mag-aral, dahil nga daw hindi naman niya ako kayang gastusan. So, simula nung maliit ako ang nagbabantay nung dalawa naming kapatid, na si Lisa at si Joby. Tapos, pag uwi ko galing school, si ate at si kuya gumagala na, nanonood na ng TV. Then ako nagbabantay sa bunso naming kapatid na si Lisa at si Joby. Tapos pag hindi ko pa makita na kumain na pala ng poop yung kapatid ko na nasa tangkal sa crib, papaluin ako ng mama ko. So, natanggap ko yung karumal-dumal na, sabihin natin karumal-dumal, kasi kawayan, palo sa ulo, tadyakan yung ulo ko, tapos, kung anong mabitbit ng mama ko, ihampas kahit abo ng kusina, hagis sa akin. Hindi ko alam kung ano talaga yung mali ko, at galit na galit sa akin yung mama ko. So, ngayon, yung ate at kuya ko, nanood na sila ng dating palabas na Milyonaryong Mini, yung Agik-Ik, yung mga ganun, kung naabutan nyo yung palabas na Agik-Ik at saka Milyonaryong Mini, ganun. Pag nanood ako, galit na ang mama ko. Tapos, pinapagalitan na naman ako. Pero ang ate at kuya ko, never niyang pagalitan yan. Tapos ako, pag nagbantay ko ng kapatid ko, pag gumala ko, nagagalit siya. Tapos, nag-iigib pa ako niya, naghuhugas ako ng pinggan. Tapos, pag naghuhugas ako ng pinggan, andun yung sisikuhin ako ng kuya ko. So, away na naman kami kasi bakit ako na lang lagi nakikita ng kuya ko. So, alam mo yun, guys. Simula maliit pa hanggang malaki, talagang sobra sila makapanglait sa akin na sabihin ng ate ko na manananggal daw ako, aswang daw ako, hindi daw niya ako kapatid kasi pangit daw ako, maitim daw ako, bampera daw ako. Ganun. Kasi, dati guys, may bangkel ako dito. Ay, bangkel ako dito dati, nung bata pa lang ako. Pero ngayon, nawala kasi nagpantay na nga siya. Nagpantay na. So, ngayon, sinabihan nila akong bampera. Nalala ko yan. Tandang-tanda ko yan. Tapos, nung nag-high school ako, first year ako, section red, tapos si kuya, second year, section yellow, yata. Then si ate, third year. Then alam mo yung tatlo kaming Banggis sa loob ng school campus. Tapos maririnig ko kasi pag recess, si kuya at yung mga kaibigan niya nandun na sa malapit sa kantin. Tapos sasabihin na malalaman nyo unti-unti talaga yung story ng buhay ko. Tapos, yung kuya ko, sasabihan siya ng kaibigan niya na, "Uy, Rinald, may kapatid ka pala dito. Banggis din." Pero andyan ako, dumaan ako. Ang isasagot sa akin ng kuya ko, "Ay, hindi ko kapatid yan, ang pangit yan, ang pogi ko," diba? Kung sa Bisaya, dili na ako igsuon na siya kay kamaot anak, kagwapo na ako, diba? Tanang pambubuli nila sa akin nandun na. So, nakatatak yan sa utak ko. Nakatatak lahat yan sa utak ko. Yung, pag nag-aral ako, paano nila ako bulihin. Tapos, yung ate ko, yung kuya ko. Tapos, paano nila ako pagsabihan na wala silang kapatid na pangit, maitim, kasi lahat sila maputi. Ako lang ang maitim. Si ate, si kuya, si Lisa, si Joby, maputi talaga sila, ako lang maitim. So, sasabihin nila na wala daw silang kapatid na maitim,
wala daw silang kapatid na pangit at bampera. Kasi ako daw yun. At wala silang kapatid na black sheep family. So, yun. Lagi nila akong binubuli nung nag-aaral kami. At hindi nila ako inaccept na kapatid. Pag nagkasabayan kami ng pasok sa gate, yung kuya ko, pababa sila ng, may service pa kuya ko ha, may motor pa sila. Ako working lang talaga. Tapos, hindi na ako kikibo, hindi na ako iimik, pero nasasaktan ako. Pag sinabi nilang, uy, Banggis, kapatid mo, papasok na. Sasabihin agad ni kuya, di ko kapatid yan, ang pangit yan. Yun talagang lagi nilang sinasabi. Hindi ko kapatid yan, pangit yan. So, simula pa maliit, tapos, hanggang yun, talagang grabe yung pambubuli nila sa akin. Sobra-sobra yung pambubuli sa akin ng mga kapatid ko na ganun nga daw ako. So, ang sakit, di ba? From maliit ka, ano ka na ng mga magulang mo, from grade 6 ka hanggang high school ka, ang hirap ng mga pinagdaanan mo, nag-working ka lang, tapos bubulihin ka pa, tapos hindi ka i-accept na kapatid kasi pangit ka, mukha kang bampera, aswang ka. So, ang hirap-hirap talaga. So, tiniis ko lahat yon, dinidma ko lahat ng panglalait sa akin sa school, dinidma ko. Tapos, lahat ng panglalait sa akin ng mga kapitbahay ko sa amin, dinidma ko lang din. So, matatype na, maano na naman natin yung mga kapitbahay ko kung paano ako kotsain. So, yun yung story ko nung nag-aral ako. So, sinabihan ako na hindi nila ako kapatid, ganun. Tapos, sinabihan nila ako ng pangit, ganun. So, unti-unti ninyong malalaman yung story ng buhay ko. So, bye-bye.